Okay mga kapatid, nagalit ang international community sa China mga tol. No, EU, UK, Japan ikinababahala ang war games ng China no sa teritoryo ng Taiwan. No, dahil kung naaalala ninyo mga kapatid, 125 aircraft at 17 warships mga tol ang pinadala ng China, dineploy nila sa paligid o sa paikot ng Taiwan mga tol para ipakita nila yung kanilang puwersa. At yan ang ikinababahala ngayon ng European Union, United Kingdom, Japan, no, ang mga malawakang military drills na isinasagawa ng China sa paligid nga no ng Taiwan mga tol. Tila nagagalit na mga tol ang international community sa mga pinaggagawa nitong China mga tol. Yan ang balitang ating panonoorin ngayon. Nabibigyan natin ng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Ikinabahala ng European Union, United Kingdom at Japan ang isinagawang military drills ng China palibot sa teritoryo ng Taiwan. Wir schauen natürlich genau hin. Of course. Wir schauen natürlich genau hin. Of course, we are taking a close look and it's always clear to us. Malinaw daw sa kanila. Und für uns ist auch immer klar, wir gehen davon aus, dass niemand versucht mit Gewalt. We assume that nobody is trying to use force to change the situation An der Situation, between Taiwan and the People's Republic of China. wie sie zwischen Taiwan und der Volksrepublik stattfindet, etwas zu ändern. But this does not stop us from taking a close look at things. Was uns nicht davon abhält, die Dinge genau zu betrachten. Natürlich gibt es Fragen, die ich als deutscher Bundeskanzler zu lösen habe, über die wir auch gesprochen haben. Und ich will gern sagen, dass es unverändert. Ich habe auch den Eindruck, unsere gemeinsame Hoffnung ist, dass es bis Ende Oktober eine Verständigung mit China geben wird. Ayon sa Beijing, nagsisilbi itong babala sa mga grupo at bansang sumusuporta sa kasarinlan ng Taiwan. Diba? Grabe, no? Yung ginagawang war games ng China, pagpapakita nila ng puwersa o show of force, kung tawagin mga tol, muscle flexing ng China ay babala sa mga bansa o grupo, organisasyon na sumusuporta daw sa gustong mangyari ng Taiwan. Dahil yun nga daw ay lumalabag sa kanilang tinatawag na One China policy o yung One China principle nila mga tol. Dahil nga itong Taiwan ay gustong magsolo, gustong maging independence, pero ayaw sila payagan ng China. Ayaw ng China na ito may sariling presidente at gobyerno. Gusto nila part yan ng aming bansa o ng bansang China mga tol. Pero napakarami na kasing bansa ngayon o mundo, buong mundo na halos ang sumusuporta mga tol sa kagustuhan ng Taiwan. At eto nga no, ipinapakita ng China kung gaano sila kalakas sa pamamagitan nga ng pagpapakita ng puwersa nila mga tol. No, yun ay babala daw. Silbi itong babala sa mga grupo at bansang sumusuporta sa kasarinlan ng Taiwan at sumasalungat sa One China policy. Sa pahayag na inilabas ng European External Action Service, ang sangay ng diplomasya ng naturang koalisyon, sinabi nitong ang mga ehersisyong ginawa ng Beijing ay dumaragdag pa sa umiigting na tensyon sa gitna ng dalawang bansa. Tama. Talagang hindi ito nagpapakita ng tulad ng sinasabi ng China na para daw sila sa kapayapaan, committed para magkaroon ng peace and stability. Etong ginagawa nila mga tol ay talagang nakakadagdag tensyon. At ito ay posibleng magdulot nga ng susunod na gera. No? Kasabay, pwedeng kasabay na mismo ng nangyayaring mga kaguluhan dito sa gitnang silangan. Dagdag pa nitong may direktang interes ang EU sa pagpapanatili ng status quo sa Taiwan Strait at lubos nilang lalabanan ang kahit anong banta sa kapayapaan ng nasabing rehiyon. Ako. Sa hiwalay na pahayag na inilabas naman ng UK Foreign Ministry, sinabi nitong we consider the Taiwan issue one to be settled by people on both sides of the Taiwan Strait through constructive dialogue without the threat or use of force or coercion. We call for restraint and the avoidance of any further actions that may undermine peace and stability.
Sana nga no, madaan to sa mabuting usapan kung mangingelam na o tutulong na ang mga katulad nito, European Union, United Kingdom, Japan, no, o mga bansa mga tol, kung makikiisa sila mga tol sa pamamagitan ng mabuting pag-uusap, mahinto yung posibilidad na magkaroon ng isa pang kaguluhan. Kasi mga tol, damay sila dyan eh. Diba? Damay sila dyan dahil dito nga dumadaan ang iba't ibang mga trade ng mundo mga tol. Yan dumadaan yun, daanan yan. Kapag nagkaroon ng kaguluhan dyan, apektado mga tol pati sila. Sa Japan naman ay sinabi ni Prime Minister Shigeru Ishiba na nakaantabay ang kanilang bansa sa posibleng mangyari sa mga susunod na araw at inatasan din niya ang mga kinauukulang ahensyang manmanan ang sitwasyon. Iginiit nito ang pagpapanatili ng kapayapaan at katahimikan sa Taiwan Strait ay isang importanteng issue ng kanyang gabinete. Nanawagan ang mga bansang maghunos dili ang magkabilang kampo at iwasan na ang mga gawaing maaaring pagsimula ng engkwentro kung nais nila ay maaaring idaan sa dialogo ang kanilang mga hinaing. Oo, kasi pumapalag din ng mga tol, Taiwan, no? Pumapalag din sila. Actually, nung nagdatingan ngayong yung mga hukbo ng China is rin sila nag-deploy din sila, nag-dispatch din sila ng appropriate response, sabing ganun. No, eto nga sa report mga tol, no, sa pa rin, Net 25 pa rin to, no. China at Taiwan nagbabala sa posibleng kasunod ng Joint Sword 2024B drills mga tol. No, panoorin natin to. Sabi rito sa report mga tol, naglabas ng mga pahayag ang Taiwan at China. Kumbaga nagsagutan sila mga tol ukol sa posibleng kasunod ng pagtatapos ng Joint Drills 2024B. No, panoorin natin to mga tol. Sa pagtatapos ng Joint Sword Drills 2024B ay kapwa naglabas ng pahayag ang Taiwan at China ukol sa posibleng mangyari sa rehiyon sa mga susunod na araw. Nagsagutan sila. Nangako ang China na hindi ito magdadalawang isip na magsagawa ng karagdagang war games kung kakailanganin sa sitwasyong magsagawa ang Taiwan o ng iba pang anyang separatist activities. Pero alam niyo mga tol, may kasabihan sa China. Sabi ni Sun Tzu, isa siyang Chinese general mga tol na author ng Art of War. Hindi ko alam kung ito rin yung sinusundan o pinaniniwalaan ng mga Chinese. Pero ang sabi nga mga kapatid ni Sun Tzu ay to subdue the enemy without fighting is the acme of skill mga kapatid. No, kung kaya mo, parang pwede kang manalo o kung kaya mong manalo nang hindi na kailangan pa ng gulo o ng away o ng bloodshed mga kapatid. Yun daw ang tunay na skill mga kapatid, no? So sa pamamaraan ng China na ginagawa nila ngayon, kung nakikita mo naman, puro sila intimidation, pagpapakita ng puwersa, pagpapakita ng lakas, pero hindi natin alam kung seryoso talaga silang pumasok sa gera, 'di ba? Sabi nga kung to subdue the enemy without fighting is the acme of skill mga kapatid. Bahala ka kung anong gusto mong pagpapaliwanag dyan. Pero kung makikita mo naman kung ano yung galawan ng China, baka yun din ang sinusundan nila. Yung art of war ni Sun Tzu mga kapatid. No? Tuloy natin to. Iginit ng People's Liberation Army na nangangahulugan ng isang deklarasyon ng digmaan ang kahit anong deklarasyon para sa soberanya ng Taiwan. Balikan natin yun mga tol. No? Ang sabi ng People's Republic of China mga tol ay ganito. Isang deklarasyon ng digmaan ang kahit anong deklarasyon para sa soberanya ng Taiwan. Kung ang deklarasyon daw para sa soberanya ng Taiwan ay nangangahulugan ng isang deklarasyon na rin daw ng digmaan mga tol, no? Tignan natin mga tol kung talagang yun ba ay talagang papasukin ng China o sinusundan din nila yung art of war ni Sun Tzu, isang Chinese general yun. Dinagdag pa nito na ang mga naturang pahayag ukol sa kasarinlan ng Taiwan ay ikasisira lamang nila bilang isang bansa. 这次演练，我和战友的核心任务是突破敌防空警戒系统，夺取区域治权，直接检验空域警戒、空战对抗、空中加油等实战能力，就是用敌人听得懂的语言警告台独分子，搞台独就意味着战争，只能引火烧身，自取灭亡。 Iniulat naman ng gobyerno ng Taiwan na ang isinagawang one-day war games ng China ang pinakamalaking ehersisyong ginawa ng Beijing sa mga nakaraang taon. At paikot, no?
pinaikutan nila yung buong isla ng Taiwan. Clockwise nga daw eh. Ayon sa datos, nasa record 153 na military aircraft ang nakilahok sa naturang joint sword drill. 153 pala, no? Hindi pala 125. Nasa record 153 na military aircraft ang nakilahok sa naturang joint sword drill na naglayong pangaralan ng Taiwan sa kanilang posisyon sa One China policy. Sabi naman ng mga eksperto, bagamat nakaalerto ngayon ang militar ng Taiwan dahil sa naturang issue, sa tingin nila ay hanggang pagpopostura lamang ang ginagawa ng China na mas pinahahalagahan ang mensaheng politikal at hindi ang pagpapakita ng kanilang lakas militar. Israel was actually not a so-called punishment, sabing ganun. Hindi daw yun parusa na katulad ng sinasabi ng China. Most importantly, China wanted to show the whole world its ambitions o yung ambisyon ng China, mga tol, na mabawi o makuha nila yung Taiwan. This is why we say that this kind of military action by China is 70% political, sabing ganun. 30% military is almost a political exercise. This time there was a rather special component to so-called quarantine or blockade or Taiwan, during which they practiced their blockading abilities. This is why Taiwan kept its guard up. Grabe, no, mga tol. Hay nako, talagang hindi natin alam, mga tol, no? Korea, North Korea, South Korea, China, Taiwan, no? Nako po. Pero sana wag nang masundan pa kung ano man ang nangyayari ngayon sa gitnang silangan, tapos dito mangyayari sa ating malapit sa atin mismo. Napakalapit lang natin. 'Di ba? Sa China, sa Taiwan, mga tol, napakalapit lang natin diyan. Huwag naman sana baka madamay ang Pilipinas. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.